Alright, Yoski-doski mga kabrando ko dyan. Kumusta ang buhay-buhay? So yung mga kabrando, pupunta ho tayo ngayon ng Santo Tomas at i-message tayo or nag-comment si paring PJ JP, sorry, PJ tuloy. Yung paring JP na meron na Rusi ADB doon ho sa Rusi. Kung matatandaan nyo mga kabrando, yung mga ibinablog nating Rusi ay doon ho tayo pumupunta sa Santo Tomas. So ngayon, nung nag-comment niya si parang JP, ay hindi na tayo nagkatubili, dire-diretso na tayo mga kabrando. Titingnan niya natin kung gaano katikas at kung gaano kapogi, kung gaano kaporma ang Rusi ADB. Wow, si Dors nakakamiss talaga. Gari mga pagtatakbol. Yan ang hinihintay mo. Ayan na nga. Ang ganda no. Ang ganda rin. Alright, Yoski-doski mga kabrando ko dyan. Tara nga, nandini tayo sa Rusi ng Santo Tomas. At ayun nga, binalikan natin mga kabrando dahil sabi nga ni Kuya JP, meron ng ADX 150 ADB. Yan, ADX Adventure X water cooled 4 valve mga kabrando 150i. Yan, napakaganda nga na rin. Ang ganda nga pala no, bulky. Pero anong mga kulay ang ano? Puti, itim. Yung mga ibang kulay, yung puti, itim at saka pula. Tatlo sila, tatlo. Okay mga kabrando, atin lang titingnan at atin lang re-reviewin. Papakita ko sa inyo ang kabuuan na rehong Rusi ADBX 150i. Okay, umpisahan natin din sa pairings. Ayan o, napakaganda. Pula ho rin mga kabrando. Kung sa video natin ay medyo pink, pero red ho yan. Parang Ferrari red ang kulay. Napakaganda o, napaka premium. Ganda ng design ng kanyang pairings mga kabrando. Kaya ano, okay, dini naman tayo. Dini muna tayo, umpisahan natin dini mga kabrando ang ating pagre-review. Yan, meron siyang shock guard. Yan o, para ho pagka syempre adventure bike, pagka tayo ay dumaan sa mga putik or mga mababato, pagka tumalsik ang bato ay hindi ho maapektuhan itong kanyang shock. Syempre ho, malambot ang shock ng isang ADB adventure bike. Okay, ayan no, napakaganda. Tapos siya ay CBS combi brake, ano Kuya JP. Yan, tapos ilang pat ang caliper niya? Parang 3 pat yata to no, parang 3 pat caliper oh. Ang ganda ng kanyang caliper, naka combi brake na pati. Ayan no, tapos ang kanyang mags ay parang Kalesa mags. Yan, kakulay din ng Honda ADB. Tapos pag sinabi nating adventure bike, syempre ang gulong niyan dual, pwede sa road at pwede sa rough road. Yan mga kabrando. Okay, ikutan lang natin. Ang ganda. Ayan no, gayang-gaya talaga ang ADB. Tapos din mga kabrando, kanina tinapakan natin sa kanyang tapakan. Hindi naman siya madulas, hindi rin sobrang kapit. Pero yan o, kung makikita nyo sa mga ADB talaga, ganito ang style ng kanyang tapakan. Ano kaya rin, bakal? Plastic? Parang alloy. Ano? Ayun nga, alloy. Talagang kamukhang kamukha mga kabrando. Ayan no. Tapos siya ay water cooled. May radiator na rin. Ilang litro lang is na rin ko JP? Pagka hindi mo pa rin. Siguro mga 1 liter ano. Dahil syempre pagka mga 160cc, mga 1 litro yan ano, or mahigit lang. Pero hindi abot ng 2 litro.
FI na ho are mga kabrando, kaya for sure napakatipid ng motor na are. 150i FI mga kabrando. Napaka-bulky. Ang lupit, tapos ang kanyang pairings din eh. Ayan o. Pag ganun parang nakababa para makita mo talaga ang pagka-bulky ng motor. Combi brake, tapos disc brake na rin sa likod. Ayan o. Naka disc brake para pagka sa prenuhan ay talagang napaka-responsive, napakalakas. Yun pala yun ang pagbubukas. Kanina hindi ko mabuksan. Kanina binabalik kong ganun, kala ko eh. Sa upuan yung pakabila. Ha? Sa upuan. Oo. Ito, dito. Pakabila. Tapos pakabila yung sa ano. Sa fuel. Sa fuel. Magkaiba pala. Magkasalungat ang kanilang pagbubukas. Ayan. Ayan o. Tapos ang ganda. Ang laki ng U-box. Kasi ang isang helmet din eh. Oo. Yung isang buo. Full face. Oh. Half face lang, full face. Full face kasi yan. Ay, ang laki oh. Parang pwedeng lagyan ng tilapia din. Oo. Magkano lagyan tubig? Pwede lagyan tilapia oh. Napakalaki ng kanyang U-box kasi pala ang isang full face helmet. Okay. Yan oh. Tapos ano to? Ay, sa fuse and relay. Ayun. Tapos ang kanyang upuan, hindi pwedeng tanggalin to plastic ano. Pwede. Sabagay may babalik naman. Sige, okay na yan kay JP. Basta yan eh, fuse and relay. Diyan pala nakalagay. Ang ganda rin. Ang ganda ng style ng upuan niya. Oh. Yan oh. Yan mga brando, ang ganda, napaka premium. Tsaka yung ginamit nilang tela parang medyo may pagkamadulas lang are. Tingnan niya natin. Adjustable pa kanya windscreen. Ay, hindi pala madulas. Goods na goods din mga kabrando ang ginamit nilang cover. Tapos yan kay JP, Adjustable pang windscreen. adjustable screen. Ayan, napapaangat. Kaya pang iangat ng gandon, hindi na. Sige. Siguro kung papalitan na kay JP no. Ayan no. Napakaganda. Pero teka, tingnan muna natin ang kanyang mukha. Ayan no, napakaangas ng mukha ng ADX 150. Sayang kung mabubuksan sana natin na rin no. Oo, kung maano sana natin. Kaso bawal yatang i-activate pagka hindi ko kunin ano. Sige. Ayan no, napakaganda. Pero mga kabrando, ang Rusi ngayon ay napaka futuristic na. Parang sa lahat or madalas nilang nilalabas ay naka projector light na. Ayan no, napakaganda. Tapos meron siyang daytime running light din eh. Ayan no, napakaganda. Parang mukha ng Gundam eh, or Eagle, or basta napakaganda mga kabrando. Napaka pogi, napaka forma ng kanyang mukha. Ayan no. Tapos ang design, talagang wala tayong masasabi sa design ng Rusi. Napaka futuristic, napakaganda. Ayan no mga kabrando, talagang sobra tayong pinapahanga na Rusi. So meron din siya dito ang tanggalan. Di ko lang alam kung ano ito, pero ayun. Tapos yung busina niya, ayun, nandoon mga kabrando. Ayan ang busina, isang busina lang. Tapos ang kanyang signal light diniusaw na, syempre yung sa Honda ADB nandini din. Ayan o, minimalistic na design ng kanyang signal light dahil napakanipis. So which is ayun ho ang ginagawa ng Rusi. Ayun ang kanilang signature design. Ayan o. Okay, ikutan lang natin mga kabrando ang kanyang grab bar. Plastic pero napakakapal. Talagang kahit sobrang kapit ng inyong back ride, ng inyong angkas, ay talagang hindi mababali. Napakakapal. Tapos naka dual shock na rin mga kabrando. Syempre ADB yan, adventure. At tingin ko ay maganda ang play nito pagka ito'y dinala natin sa mga rough road, sa mga batuhan or sa ilog. Napakaganda. Same lang sila ng signal light doon sa una. Ayan o. Ayan o ang style ng kanyang likod mga kabrando. At pinahanga din talaga tayo din eh. Ayan, din sa kanyang tail light. Napakaangas, napakalapad. Tapos
Yun no. May mga daytime yan. Tinulungan tayo ni Kuya JP para mapakita yung ibang pictures. Nakabit lang yung battery. Okay, balik tayo din eh. Para pagka naikabit yung battery, makikita natin yung kagandahan ng kanyang taillight. Yan no. Napakaganda. Ang gulong niya sa likod mga kabrando ay, tingnan natin ang size ng kanyang gulong. 130 by 70 by 13. Yan. Tingnan naman natin sa harap. Sa harap ay 110 by 80 by 14. Ibig sabihin mas malaki yung mags niya sa una. 14 and 13 doon sa rear. Marami na nakabili niyan, Kuya JP. Marami nang kumuha. Dito wala pa kami. Wala pa. Ito pa lang yung stock nyo talaga. May gitna abutan natin mga kabrado. Yung kanilang stock. Nakapag-distribute na sa ibang ibang branch eh. Oo, sa Talisay wala pa eh. Oh, wala pa. Yung kun lang ngayon. Ayun. Ayan no, napakaganda. Ayan ang kanyang display, ang kanyang panel gauge. Hindi lang, medyo maliwanag lang. Kaya ayan no, papakita ko sa inyo mga kabrando. Ito ang kanyang RPM, nasa ibabaw. Kita nyo naman no, 0.1 kilometer pa lang. Wala pa talaga. Talagang tinulungan lang tayo ni Kuya JP. Thank you Kuya JP sa pag ano na rin. So pwede nating testingin ng ilaw. Pero hindi lang pwede natin paandarin no. O lang siya. pwede rin. Kasama siya sa makina ang Ayo pagka Pero umandar. ito ang ilaw niya. Oh. Yun. Ang high and low. Bali kapag ka naandar ang makina. Ito ay sa Oo. passing light. Oh, tapos sabay na sila ng kanyang daytime running light. Are, ang ilaw. Hindi. Ay, Bukod ang switch. oh nakabukod. Nakabukod ang switch ng ilaw. Yan ang kanyang projector. At napakaganda lang kanya oh. Running light talaga yung kanyang signal light. Hindi gaya nung pa-blink-blink lang, pero ang kanya running light oh. Napakaganda. Okay, tingnan naman natin sa preno. Hazard, yan no. Dini naman. All red pala Kuya JP, ano? Ha? All red. Kala ko may puti din, pero all red. Yung sa plate light lang. Sa plate light ang kulay puti. Pero dito sa kanyang tail light ay all red at puro LED. Napakaganda. Kuya JP, makikipindot niya. Ayun. Ito pa lang nasa gilid niya, parang DRL din, parang daytime running light ano. Parang sa mga 4 wheels eh. O tangin na, Rosy talaga, lupit mo. Ang lupit ng design. Oh. Napakaganda, napaka-futuristic mga kabrando. Tapos din naman tayo sa kanyang panggilid. Ayan oh. Kanyang panggilid, napakalapad na rin ko JP ano. Hindi gaya doon sa ibang motor na parang ganito lang. Ganito lang ang lawad, pero ang kanya parang napakalaki ng pulley. At saka ng mga torque drive. Yan oh, napakalaki ng panggilid. Ang ganda. Sayang kung matetest drive sana natin. Tapos are yung kanyang angkasan. Ayan no. Napakaganda rin. Busina, try natin busina. Ayun, sa kanyang mga switches mga kabrando, meron siya din sa left side ng passing light. Passing, okay. Yan, pindutin natin. Ang lupit. Para nagmukhang yung gang mini driving light ano. Pagka pinapassing Projector. pero projector light ang ganda. Projector light. Ayan no. Okay, balik tayo din sa kanyang mga switches. Ayan. Din passing light, tapos meron siyang high and low beam. Tapos hazard, syempre yan, naka-hazard na mga kabrando. Naka-hazard. And then, ari nga, busina. Tapos signal light. Ang lambot, oh. Okay, din naman tayo sa kanan. Sa kanan naman mga switches, meron siyang kill switch ano. Kill switch, Kuya JP. Pagka nata-traffic, i-activate lang. Tapos pagka nasa stoplight ano. Hindi, kapag kasi ito ay Hindi mo parang safety picture lang kasi ang anuhan to. Yung, kapag ganyan. ganyan,
hindi mo papaandar yung makina. Ah, yun. Oo, pagka ganito. Ay, wala, hindi pala gaya nung sa Aerox ko na pagka mamatay yung makina pagka natatraffic. Pwede mong, oo. Yun. Ito, hindi. Kailangan nakaganito para mapa-start. Pagka dito, kahit paanong gawin, hindi kayang pa-startin. Kill switch nga lang ang ano. Ah, yung kill switch lang nga pala. Tapos dito ay ang ilaw. Pakita uli natin ang kanyang display. Maliit lang siya pero napakaganda. Sa kaliwa ay may select at din sa kanan ay adjustment. Pag i-adjust nyo yung trip or ang orasan. Tapos sa kanyang preno sa una, napakaganda rin, napakasarap pigain, napakalambot. Parang napiga lang ng puto. Tapos sa kaliwa, ayun, ang ganda rin. Hindi gaya nung iba nating na-review na Rusi na may parang ano lang, parang sa bike lang pero ito iba. Ayan oh, napakaganda, napakalambot. Ang ganda ng kanyang upo, may design pa dito. Ang ganda, may design na pabukol, yan oh. Tapos sa lapad ng kanyang upuan, yan oh, parang sa Aerox ang lapad or sa NMAX or sa Honda ADV talaga. Yan oh. Ganito pala pagka bubuksan. Yun. Kailangan isusi pag ganon. Tapos pagka pabalik, mga kabrando, pagka pabalik na ganon, ayaring upuan. Okay, lock natin. So yun, pagka kayo bumili na rin mga kabrando, meron na manual. So mababasa nyo lahat ng tungkol sa motor, yung about sa motor. Diyan, dito nyo lahat makikita. Ito yung kanina, nakalimutan lang natin. Dito yung kanya USB port, yung charging port mga kabrando. Ayan o, nandito sa may kaliwa na bahagi ng motor. Ayan. Tapos meron siyang bulsa dito. Kala ko kanina itutulak muna gaya nung sa Aerox saka mo mabubuksan, pero ito kalwitin mo lang na ganyan, bukas na mga kabrando. Dahil siya ay magnetic type. Ayan o, magnet yung nakalagay sa kanya, kaya ayan o. Tapos ang lakas din ng kapit to, kailangan mo pa rin medyo puwersahin para mabuksan. Yan o. Tapos tingnan natin ang kanyang bulsa, napakalawak, ang laki. Ang laki, parang kasyang ano ang cellphone. Tapos gloves or marami kayong may lalagay din ng mga kabrando. Napakalalim at napakalaki ng kanyang bulsa. Okay, balikan natin din sa upuan. Siya ay meron na ring stopper dito. Ayan no. So hindi siya basta-basta bababa pagka binuksan nyo. Basta sa yan no, stopper na siya. Tapos kailangan nyo rin ng konting puwersa para maisara. Sir, may kill switch din siya dito sa stand. May kill switch din. Oo, yung sensor niya, kill switch na yun. Ah, ayun no. Ito na yung sensor niya dyan eh. Dito na yung sensor. Ayun, meron din. Pagka in-stand ay mamamatay. So ang seat height mga kabrando, tingnan natin ang seat height. Sasakay tayo. Bababa lang natin yung una. Ayun, medyo mataas-taas na konti. Tapos yung laro ng kanyang shock, napakaganda. Yun no. So medyo ayan o, 5.8 tayo mga kabrando. At parang medyo tiptoe tayo ng konti. Pero kayang-kaya naman natin abutin. Doon sa mga medyo hindi nabiyayaan ng tangkad, parang kailangan yung ipa-lowered mga kabrando. Sabagay, pagka nakasakay na naman kayo, napaka-comfortable na. Comfortable driving. Ayan o. Alright, so yun mga kabrando, yung mga gustong bumili or mag-inquire ay pumunta lang kayo din sa may Rusi, Santo Tomas. Ayan, along the highway lang ho yan. Wazeable naman Ore or Google Maps, pwede nyo mahanap. At meron na silang available na Rusi ADVX. Ayan o, 150i. Ayan. So ngayon isang unit pa lang available nila, itong kulay pula. Pero pwede nila kayong i-order mga kabrando in case of gusto nyo ng ibang kulay, white and black. Yan, tatlong kulay yan eh, red, white and black. Ayan o.